nakipag-ugnayan na sa atin at nakita ko yung video. Opo. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. oo, pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Akala nung nag-post ng video, sikat na siya doon at maganda yon. Parang nagpa-prank siya. Pero hindi. It's a very bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. O Opo. joke. Napakasakit nun. Okay, lalo pat batang involved. Meron tayong video bago natin kausapin si Nanay Idol Rafi at mga kapatid, panoorin niyo po. So what's up mga ka-Oslek? Nandito po tayo at meron po tayong re-reactionan na nag-viral po dito sa kay Idol Rafi Tulfo. Yung mga batang nangihingi ng ice cream. Merong isang lalaki na hindi ko alam kung vlogger ba to. Gusto magpasikat. Magpapasikat lang, ipapahiya pa yung mga bata. Anak ng tucha itong lalaking to. Yan ang mahirap sa atin Para lang mag-viral tayo, pati bata, papahiyain mo, Brad. Nako, kung sa anak ko yan, nako, sinasabi ko sa'yo. Alam niyo mga ka-Oslek, itong videong papakita ko po sa inyo, ito, nako, nanggigigil po talaga kayo. Siguro yung iba napanood na to, no? Wala ako, napanood ko to, talagang nanggigigil po talaga ako Kawawa yung mga bata, tinatakam-takam sa ice cream Ba, loko-loko tong lalaking to mukhang mayaman naman tong lalaking to, no? Kaso lang, gusto sumikat. Yung bata pa ang ginagamit sa social media. Pinahiya pa. Nako, nakakagigil talaga mga ka-Oslek. So, mga ka-Oslek, no? Siyempre, bago natin ituloy itong video to, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. At huwag natin kalimutan, pinutin ang bell button para lagi naka-update sa aking mga upload. Alam niyo mga ka-Oslek, ito, huwag natin patagalin to. Ipakita na sa inyo to at sigurado manggigigil kayo dito. Panoorin po natin, no? And then, yung mother ay nakipag-ugnayan na sa atin at nakita ko yung video. Opo. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. oo, pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Parang sinasadya na pahiyain. Akala nung nag-post ng video, sikat na siya doon at maganda yon. Parang nagpa-prank siya. Pero hindi. It's a very bad prank. Opo. Kung yun ang gusto niyang palabasin. Opo. O joke. Napakasakit nun. Okay, lalo pat batang involved. Meron tayong video bago natin kausapin si Nanay Idol Rafi at mga kapatid, panoorin niyo po. Ice cream. Uy, hindi mo makita anak Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Oh, Hindi ka binigyan ng ice cream sa mall? Yan, ice cream. Bahala sa'yo. Ang gusto mo? ay yung bata na pinahiya. Sabi mo, thank you. Ben, Sino pinasa niya ng ice cream? sabi mo, thank you. Thank you. May ice cream na ako. Oh, Thank you, hot okay, guy. nakabawi din naman pala. Okay, sabay ka na. Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Rafi. Nung nakita ko nga po yung video, uminit po ang ulo ko. Kawawa naman yung bata at pinahiya. Trauma yun sa bata. Okay, nakausap niyo na po yung may kagagawa yung nag-post ng video? Hindi pa po. Hindi po nakipag-ugnayan sa inyo. Hindi pa. Meron siyang kasamang anak din niya, hindi nyo kakilala yon. Hindi po namin sila personal na kilala. Nakasabay lang po namin sila sa playground. Private playground po to, yung binabayaran per hour. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, sa kabilang linya po, Ito yung lalaking nag-video at pinahiya yung bata. So, nandun para sila sa mall, no? At kasama niya at yung isang anak niya. Kaso may lumapit na isang bata para gusto ata ng ice cream. Kaso, sinabi niya na gusto mong ice cream, doon ka sa magulang manghingi, no? Tuloy-tuloy tayo mga ka-Oslek, no?
Ito yung lalaking to. Yung nanay po ng bata na napahiya po at pinost niyo pa po sa social media yung pagpapahiya. Bakit niyo po ginawa yon, Sir Nico? Sige, Sir Rafi, ang sa akin lang naman po, first time ko po actually maglalabas ng statement about po dito sa nang-viral na video. Opo. So, ang sa akin naman po dyan, it was never my intention na mapahiya po yung bata. Kung mapapansin nyo po, in-upload ko po siya sa social media platform ko na TikTok which has less than 100 followers. So, kung intention ko man po siya mag-viral, sana po sa ibang social media ko sana, including Facebook, kung saan mas Brad, pinost mo rin sa TikTok to. O, pinost mo sa TikTok. Eh, kung di ka ba, Brad, na... Ay, nako, kung di ka ba loko-loko, isip mo, kahit sa TikTok mo pinost yan, yung bata, mapapahiya. Isip mo, hindi lang yung bata mapapahiya rito, pati yung magulang. Imagine, Brad, balik na rin natin. Ikaw itong tatay nung pinahiya mo, anong mararamdaman mo? Kung di ka ba loko-loko? Kung anak ko rin yan, ako, Brad, ako sinasabi ko sa'yo. Naku, wala sa ayos tong lalaking to yung followers ko or friends. Pero ang main intention ko lang po talaga doon, karating ko lang doon nung binidyoan ko yung anak ko at yung asawa ko lang nandun po sa loob ng playground. So talagang in-upload ko siya with the status of kanino bang anak to dahil lumapit nga po sa akin at wala po siyang kasama magulang doon. Pero dapat, sir, hindi mo na pinost kasi minor yun eh. Di ba? Yung mukha ng bata. Tama. Pinost mo doon na pinapahiya mo. Yun yung masakit doon po, sir eh. Pero sir, yes po, hindi ko po talaga intention na pahiyain dahil wala naman po akong sinabing anything na ano. I admit na yung tone ko was medyo... Wala kang tension pahiin at wala kang sinabi. Ano sinabi mo doon? Kung gusto mo ng ice cream, magpabali ka sa magulang mo. Kung di ka ba tanga-tanga, Brad? Wala ka sa ayos eh. Oo. Pero wala po akong intention talagang pahiyain. Ano po yung naramdaman nyo ngayon, Nay, at ano pong plano ninyo? Sa totoo lang po na first time po narinig yung kung siya man yun, talagang nakakapanghina po. Yung medyo natutuliro po ako ngayon eh. Sa totoo lang, kahit na ilang araw ko na sinusubukan na magpakatatag at magpakakalma dahil kailangan to ng mga anak ko eh. Pero ngayon, naku, buti na nga lang tumabi muna ako eh kasi talagang yung nararamdaman ko eh, hindi ko makapaliwanag. Sir Nico, Yes po. wala ho kayong balak na mag-reach out kay nanay at Sir Rafi, apologize? Yes po, actually Sir Rafi, meron po akong mga pwedeng pakitang proof na I was reaching out. Even, ang pinakalas ko po is yesterday, kahapon lang, na gusto ko po sana makausap yung side nila. Siyempre, gusto ko po mag-sorry mismo sa family, not sa public, kung sa mga na-offend man siya. Dito ko po sana gusto mag-sorry. Pero I was reaching out po since yesterday pa, tsaka sa mga nakaraang pang araw. Wala naman pong bumabalik sa amin. So, kay mami po, ma'am, pasensya na po kayo. It was never, again, my intention na mapahiya po yung anak nyo dahil ako rin naman po may mga anak. Ano masasabi mo sa mga comments mo? Di naman pala, may anak ka naman pala eh. Ano masasabi mo sa mga kinomments mo? Ay, well, sa post ko po, may mga comments po ako doon na hindi po siya directly doon sa bata. Wala po akong any harsh or negative comments sa family or sa bata. Ano po sinabi niyo doon sa mga comments niyo po, sir? May mga nireplyan lang po ako ng mga jokes po ng mga nagko-comment na hindi ko naman na rin po ma-recall as of now. Wala naman po sa harap ko, hindi ko po Sige, maano talaga. sir. May Sir mga lumalabas Nico? din. Yes po. Opo, actually may isa pa nga po kayong comment na parang pinatulan niyo po yung isang netizen doon na sinabihan niyo po na kahit sa Tulfo pa po Yes. magsumbong. Opo, ito na nga po yan. Parang ang gusto kasi nung isang Yari ka rito, Brad. Katulad yan. Kahit sa tulpo pa. Ito. Hakatong tao. nagko-comment is mag-sorry ka. Kaya lang ang nireply niyo po is parang kahit sa Tulfo pa magsumbong. So, yun po yung isa sa mga comment na nakita natin, sir. Yes po, ang sinabi ko kay Sir Rafi Tulfo pa po, dahil sa dami rin po nang may message sa akin since nung nakaraan pa na gusto kong interview, dito lang po talaga ako lumapit. At alam ko Okay. dito lang din naman ako makakapagsabi ng side ko at makahumingi ng pasensya rin po sa side ng family. Sir Garrett, magandang hapon. Magandang hapon. Wala niya, kahit kay tulpo pa, sinasabi mo inireply mo pa, tas ngayon gusto mo, diyan kang papaliwan. Yun pala, kaya pala sinabi niya, kahit kay tulpo pa para nga naman kay tulpo siya magpaliwanag. May gigil talaga siya sa taong to. May bata ang putik.
Brad! Alam mo na itong pinag-usapan, ano? Tungkol doon sa pangungay sa bata. Napanood ko rin po yung video before the case set. Apo. May kaso ba dito kung gugustuhin ng mother na magsampa ng kaso? Yun po ang ano dito, Sed, mahirap dito, no? Possibly may kaso po talaga dito dahil dun po sa ating RA 7610, it's worded in such a way na intent does not matter po eh. Any person who shall commit any other acts of child abuse, if I can remember it correctly, cruelty or exploitation na prejudicial po sa pagpapalaki ng bata. Dito po kasi pwede natin sabihin na exploitative po to dahil nga po pinost niya doon sa kanyang TikTok account, he exploited the child for views. And then, what we have to prove para lang po may kaso tayo is whether or not it is prejudicial to the upbringing of the child. Kapag there's a psychological analysis po of the child and dahil po dun sa kumalat na video, she's getting bullied, siya ay, hindi na makalabas ng bahay, ganun po. There's a possibility. Yari ka rito, Brad. Yari ka rito. RA 7610, Section 10A would apply here. Sir Nico, Yes, sir. na-down nyo na ba yung video na yan? Yes, sir. Na-down ko na po siya para ma-clear out lang din po. Hindi po, never po na-monetize yung account ko. So, yung mga allegations po nila na kung bakit hindi po siya na-take down agad, advice lang naman po siya ng lawyer ko. Pero never po na-monetize yung account ko. Alam Mukhang mayaman eh, no? Mukhang mayaman eh. Kita namin yung kagad sa itsura ng taong to, may mayaman eh. Kaso, yung yaman eh, hindi wala rin siyang tension, di ba? Pero pinost sa TikTok. Taong to, niyo po, ito ay ilang araw nang nangyayari. November 20 ng umaga pa lang to eh. Hindi po kami malayo kung saan sila nakatira. Kilala rin po kami dahil meron din po kaming tindahan. Customer din namin sila dati. Kaya po yung sinasabi niya na nag-reach out, hindi po yan totoo. At talagang yung at ilang araw na namin itong hinuhold, nagpapakatatag kami. Pero yun nga po, pasensya na kung hindi namin maano yung damdamin namin ngayon, lalo na ang bata-bata ng anak namin involved. Sana kami na lang. Okay, naintindihan ko po yun, Nay. Ayan o, Sir Nico, customer ka pala sa tindahan ni na ma'am. Kung yung sinasabi mo, nag-reach out ka, kung gustuin mo, you could have at least visited yung tindahan nila ma'am at doon ka nagpaliwanag. Mas maganda ang dating noon para pang nagsisisi ka, may remorse. Tapos, di ba? Tama. Dapat, kaso, hindi. Nung tama, dapat doon pa lang nag-sorry na siya doon sa malapit lang din pala at customer naman pala itong lalaking to eh. Dapat doon pa lang nag-sorry na. Kaso hindi, yung sa comment pa, ang tapang pa kahit magpatulpo pa. So ngayon, Brad, nandiyan ka sa tulpo. Siyempre, babayad ka dyan. Walang niya ka. Tulpo na yan eh. Di ka naman mag-sorry, ikaw to may mali eh. Kasi mo pati bata, para sumikat ka lang sa sa TikTok mo. Gunggong. nila yung mga comments, parang arrogante para po ang dating nyo. Ayon po sa ilang mga netizens, parang arrogante para po kayo doon. Yes, sir. Yes, sir. Ito po naman ang sa akin. Nag-reach out po ako via messenger at hindi naman po directly sa account nila. Ngayon, syempre, Nawala. Siyempre, mabait eh. Mabait na sa tulpo na eh. Di ba? Pero kung sa social media na yan, sigurado tapang-tapangan yan. Tapos may kaya pa oh. Mukhang may mapera tong mukhang mapera pa tong taong to eh. Kaya sorry, nawawala yung mic natin no. Mukhang mapera kaya dapat ngayon, nasa tulpo ka ngayon, Brad. Di napakabait mo ngayon. Masyadong maganda yung mga sinasabi mo ngayon. Pero, ang sasabi dyan sa mga netizen, mukhang hindi pa maayos yung mo, Brad. Ngayon, bait-baitan ka. consult din naman po ako sa lawyer ko. Hindi rin naman po ako ganun kadali siyempre makalabas din dahil nauna na po yung mga pambabash din sa akin. Marami naman po threats na dumating na rin sa akin. Marami na po talaga sa amin. Lalo sa side ng family namin. So, hindi na po kami talaga parang
kaya, nagdumiretso pa sa kanila dahil hindi naman namin alam kung ano pa pong pwede mangyari. So naghahanap talaga kami ng tao na pwede makausap through sa kanila. Even yung kapatid po ng wife ko, siya na po inutusan ko na pwedeng kausapin yung mga anak nila dahil wala nga po akong direct contact. Anong nangyayari naman po parang through messenger tapos hindi naman na po nagre-reply. So inansend din po lahat ng messages nila. Yun naman po ang proof ko talaga na gusto ko sila makausap. Nandun din sa message ko na gusto ko sila directly makausap at makahingi po ng pasensya. Mag-usap na lang po yung mga abogado namin. So, meron po kayong balak na magsampa ng kaso. Pag abogado to abogado, ibig sabihin, ikukorte na lamang to. So, Opo. ito po ay lesson learned para sa ating lahat. Huwag kayo basta-basta mag-post ng video, pag-isipan nyo na mabuti, kasi bawat aksyon ninyo na hindi maganda o meron kayong binabiolate, somebody has been violated his or her rights, may katapat yan na demanda na huli ng pagsisisi. So kung sakali man, ma'am at Nico, kayo magkaayos sa korte, then yung judge na lang makapagsasabi kung anong klaseng magiging resulta Yes, sir. ng kasong ito. Meron ka na ng abogado, Sir Nico. Yes, sir. At kayo rin po, ma'am, Nay, meron din kayo abogado. Opo. Sige po, hindi na po namin kayo pipilitin, ma'am, kung ayaw niyo po makipag-ayos. Karapatan niyo po yan, ma'am. At kumusta naman po yung anak niyo po, ma'am? Minamahal po namin at inaalagaan. Kita ko rin doon sa video, at least binigyan siya ng ice cream. Sino po nagbigay ng ice cream, ma'am? Anak ko po yun. Ah. Sino po ba makakapagsabi kung ang bata ay okay o hindi? Di ba po? Opo, ma'am. Kaya nga, siguro, pa-check nyo rin po yung inyong anak. Baka nga po meron dinala siya na trauma dahil doon sa kahiyan na inabot niya. Masakit yung para sa isang bata na pagsasabihan ng ganon at lalo pa naka-video. So, ang makapagsasabi po talaga kung meron pong trauma ang bata wala ay yung pong mga eksperto, yung pong mga child psychologist, yung mga doktor, ano po. Pina-check niyo na po siya? Kinonsulta niyo na po siya sa espesyalista, Nay, ma'am? Ayoko na po magsalita pa ng kahit na anong bagay na maaring makaapekto dito sa aming kaso. Opo. Naunawaan ko po. Sige po, yun na lamang po. Ma'am, maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, ma'am, Nay. Salamat din po. Magandang hapon po, madam. At Mr. Nico Meneses, salamat po Yes, sa sir. time na binigyan niyo sa amin. Salamat din po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Salamat po. Okay, Atty. Garrett, maraming salamat. Yes po. Thank you rin po, Senator. Ending ay magkakaroon ng kaso. Lesson learned to para sa lahat. Huwag na huwag kayong basta-basta maggumawa ng content at ipopost sa social media na later on ay kayo pwedeng makasuhan. Magsasampa ng kaso si ma'am. Opo. Sabi niya, abogado to abogado equals to kasuhan na yan. So ayan, no? At ayun na nga po, no? Tama lang na magdemanda si ate, no? Kasi pinahiya sa social media yung bata, At katulad niyan, kumalat na. Kasi meron talaga mga ganitong vlogger na hindi marunong mag-isip ng Katulad niyan, no? Yan, bata yan, Brad, no? Bata yan. Sabi ko nga sa'yo, ibalik ko sa'yo yan. Ikaw yung anak mo yung pinahiya, ano yung mararamdaman mo? Di ba? Hindi yung basta magpapasikat ka lang, yung bata pa yung parang niloloko-loko mo ito sa social media, tinatakam-takam mo sa ice cream. Siguro yung bata ka, hindi ka nakatikim ng ice cream. Mukhang mayaman ka naman, Brad. Wala niya itong dalaking to. Alam niyo mga ka-hostek, yung napanood ko to, talagang 1 hour ago pa lang kay Sir Rapi Tulfo, talagang ni-reaction ng kakagad Kasi mayroon po talaga akong gigil dito sa lalaking to. At alam ko, yung ibang nanonood dyan, nanggigigil din po kayo. No? Yung iba, baka nakapanood na rin to. Kasi mali talaga yung ginawa ng lalaking to. Mag-a-upload lang, parang ginawang patay gutom yung mga bata. Kawawa yung mga bata. At tama, ate, tama lang yung gawin mo talaga, sampahan mo ng kaso para madala itong, isipin nyo, malapit lang pala siya doon para mag-sorry siya.
Kaso, yung mga, yung dating niya pa, parang akala mo, matapang pa. Tapos, nag-replay pa siya dun sa, na sinabi pa na, kahit sa tulpo pa raw magkita. Ngayon, nakitulpo ka, Brad, ang bait-bait mo. Mukhang matapang tong lalaking to Dito lang mabait kay tulpo Masyado tong lalaking to, no? Parang hindi na naawa sa bata. Kundi balakulokon to. Yung mga upload na ganyan lang. Ngayon kay tulpo ka. Nako. Ako, may inaantay lang din ako na May inaantay din ako na matulpo. Yung nagmura sa mga kapulisan. Tingnan ko lang kung nasan din yung tapang nitong taong to Pag naando doon na kay tulpo nag-viral yung video yun paano mga ka-Oslek, no? At medyo mahaba na ang video natin. At pasensya na kayo dahil wala yung mic natin. Medyo naglulus kasi to, no? At syempre mga ka-Oslek, no? At shoutout mo tayo sa ating mga kaibigan. Shoutout po sa ating kapamilya Bubuli, ang ating founder si Commander Churba. At ang aking pamangkin na si JG Bar TV at sa kanyang community ng Team Biyaya. Shoutout na rin po sa ating Bubuli Hong Kong chapter, si Ate Meme Nicole na founder at sa Japan chapter. At Team Kabungal at Team Ana at Team Paro Paro D. Yan mga kaibigan natin. At syempre, pasupport na rin ang Curgen at ang mga upload na mga good vibes at mga pakilig-kilig. Supportahan po natin ang Churgen, no? At Churgen Travel Vlogs. Yan, sa mga kung meron kayong time para pa-support po, no? At hanggang dito lang po mga ka-Oslek at antay-antay lang po tayo pag meron tayong mga katulad ng mga gantong loko-lokong mga taong gusto nating reaksyonan. Wala sa lugar. Mas sumikat lang ba? Pati bata dinadamay. Nako! Ay, sinasabi ko sa'yo, Brad. Hanggang dito lang po tayo mga ka-Oslek at paano po? Hanggang dito lang po tayo. Bye-bye!